Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po sa si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Likur ba ni papasunod sa siyudad kan Quezon sa aldaw kansuna ni President Bongbong Marcos. Sandigan Bayan pinagpapaliwanag si Senador Marcolita kasumpay kanda preventive suspension. Elpus daina kinakaipuan in ibang government issues ID para man makakuan nin transaksyon sa gobyerno. Duang soldado sa pinukpukan Chinese Coast Guard duman sa Ayugin Sul makakaresibin nin tig 100,000 pesos na ayuda. Paglangkaw kan presyo kan lana pinag-aandalan na makakaapekto sa parte kan dalaga na kanda negosyo asin transportasyon. Chinese Coast Guard Nugahan ni na tubig ang barko kan na Pilipinas duman sa Baho di Masinloc. DMW inahagad sa ombudsman na nabalikan ang pagbasura sa GAPA o sa GRAPA complaint and dating official kay ni. Mga headlines kan mga bareta and mga detalyes at yan po pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indugabos, ako po si Junel Cuba. Mga tugang unyada sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga bareta, inutuntaan na bareta sa kamugtakan kanda panahon pinaglangkaw na kanda Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o Pag-asa ang tropical cyclone na intensity scale sa Baguio bilang tropical storm Quiapo kung sa ina padagos na magdadaranin na pagbagunas nin Uranda sa mahiwas na parte kan nasyon ngunya na aldaw kan Biyernes Hulyo 24 sa weather bulletin kan na Pag-asa pasado alas 3 nin amay kasbago uring namatahan ang sentro kan tropical storm Quiapo sa distansyang 355 kilometros sirangan na parte kan Apari Cagayanda patos-patos kani ang kusog nin Doros na nagaabot na sa 65 kilometros an kada oras
Aranisa Sentro asin Iguamad nin paburbugsong duros na nagaabot sa 80 kilometros an kada oras. Naghihiro ini sa direksyon kanda Subanganda, Norting Subanganda sa rikas na 30 kilometros an kada oras. Apuara sa Bagyo, nakakapiktuman ang duros habagat, partikular na sa parte kan Visayas Seringmanda sa lugar kan Southern Luzon, kabali na dyan ang Bicol Region, asin banda parte kan Mindanao. Anda padagos na pagtaunin abiso kan na pag-asa na mag-ingat sa posibilidad nin pagbaba asin paggu nin daga. Bunga kan na makusog sa gudnang matinding pagbagunas kan uran mantang nagdadanay an banta kan makusog na duros kana sambit ng lugar. Sa forecast track kan na bagyo posibleng maglandfall an bagyo duman sa Babuyan Island at tiyanin pagkaudto asin pinaglalauman na maluwas ini sa Philippine Area of Responsibility at tiyan na pagkabanggi. Nakabandera ngunyan ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga nagsusunod na mga probinsya arog kan Batanes, Cagayan, Kabalinaan, Babuyan Islands, asinman Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, asin ang Northern Central portion kan Aurora, Disalag, Kasiguran, Dinalungan, asin na Dipakulaw. Magiging mapananguron man asin na may pagbagunas kan uran, pagkikilat asin na pagdadaguldul duman sa parte kan Metro Manila, Calabarzon, sa natatadang parte kan Central Luzon, may marupa asin man sa Pangasinan, pwedeng makamati nin mga pag-uranda anasambit ng mga lugar asin pagkakaigwanin mga baha, landslide, bunga naman kan padagos na makusog na pagbagunas kan uran. Sa satuya ng detalyes kita kan sa tuyang mga barata na kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa satuyang barata sa lado nasyonal, mapasudod anda syudad kan na Quezon sa laog kan sa indang sakop nin Licor Banda. Iyan bunga naman kan pagkakaigwa nin sunakan na presidente sa maabot na Lunes, Hulyo 27, kasabay ka na ikalimang State of the Nation Address o suna ni President Ferdinand Marcos Jr. duman sa batasang pambansa. Sigun kikis o Quezon City LGU, epektibo ang Licor Ban, alas 12:01 na amay nin pagkaaga sa gunang alas 6 nin pagkabanggi, tanganing makatabang sa pagdanay kan katuninungan asin seguridad sa parte mismo kan syudad. Na inut nang pinag-anunsyo kan lokal na gobyerno ang suspension kan klase sa gabus na grado sa pampubliko asin man pribadong eskwelahan sa maabot na aldaw kan Lunes uli kan suna kan presidente. Obeto kaniya na mabawasan ang pagkakaigwanin surusuan sa bulos kan trapiko, matawanin pagkakataonan publiko asin masubaybayan ang magiging suna kan presidente. Mantang pinagsiguro man kan Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na aabuton sa 20,000 na mga pulis at ipapakuriyat tanganing masiguro ang seguridad kan mga mapartisipar asin kan publiko sa panahon kan suna kan presidente sa maabot na aldaw kan Lunes. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinagsugo na ngunyan kan Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcolita, magpaliwanag kung tano tada siya dapat temporaryong suspendihon sa iyang posisyon bilang sarong senador. Asin digdiya kasumpay naman kana sa iyang kasong kinakatubang. Iyan ada partibismo kanda pagdangog kan kasong plander na isinampa laban sa saya sa sugo kan korte tinauan na nin pagkakataon si Marcolita nin 10 aldaw tanganing magsumitikan sa iyang paliwanag.
kana nagtalikod na aldaw kana Miyerkules nagatubang sa arraignment ana senador asin nagsampa kan pinagapod na not guilty plea para manda sa kasong plunder asin pagbalga sa Presidential Decree number 46 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagpapangalad sa mga opisyal kan gobyerno na magresibi nin regalo o donasyon nin anuman na pabor ninulikan sa indang posisyon na inutnang nagsampa ana Office of the Ombudsman nin kasong plunder laban man kay Marcolita kan pizza 3 kan bulan kan Hulyo ninulikan subuot pagresibi kani kan kabilugan na 75 milyones pesos na dai idiniklarang donation kana nasambit ng senador kan ini congressman pa na atubang man siya kan suway na kaso sa subuot pagresibi nin 25 milyones pesos gikan sa negosyanteng si Joseph Espiritu asin pinagpapangalad man sa irarom kan anti-GEPLU pariyo nga pinaganigaran ni Marcolita asin Espiritu ang nasambit ng mga akusasyon mantang ang kapariyong akusado ni Marcolita sa kasong plunder na sinda dating Congressman Mike Defensor asin mga negosyanteng sinda Joseph Espiritu asin Aristol Biray nagsampa man ni not guilty plea sa saindang arraignment kan pizza 15 kan bulan nin Hulyo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinaglinaw ngunyan kan Philippine Postal Corporation na PELPUS na daina kinakaipuan kan valid government issued ID tanganing makapag-apply para man sa postal ID sigun kay Postmaster General asin Chief Executive Officer Maximo C. Santa Maria III. Pwede nang makakuan na ID basta daraan sa indang birth certificate, barangay certificate asin proof of address, arog kan bill kan kuryente, tubig o internet basta sigurado na nakapangaran ini sa aplikante. Objeto kanda nasambit na nga bagay na itamaan sa lang pagtubod na kinakaipuan mo na magkaigwa ang ibang government issues ID nin bago makakuha kan pinagapod na postal ID sigun paman ki Santa Maria o beto pa kan postal ID na magserbi nin inot na government issued identification kan mga Pilipino asin gibo na mas madali ang pagpapatunay kan sa indang pagkakabistuhan ang post ID o postal ID ana nire-resibi asin inaako kadaklan sa mga transaksyon sa pampubliko asin pribadong sektor kabali na ang pagbubukas kan bank account pag-apply asin pasaporte pagkuani na parcel asin iba pa nga legal na financial na transaksyon bukas ang PELPO sa oras na alas 8 nin pagkaaga sagud ng alas 5 nin pagkahapon sa mga branches sa mall gikan Lunes sagud na nga aldaw kanda Biyernes. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, matao ada palasyo kan Malacañang ni na tiga 100,000 pesos na tabang pinansyal sa duwang miyembros kan Philippine Navy na nairido o nalugadan sa nangyaring insidente duman sa parte kan Ayugin na Shul. Degdia sigun ki Palasyo Malacañang an ayuda an pagbisto sa sakripisyo asin dedikasyon kan mga soldados na sinasabing ini an nakulugan mantang ginigibo an sa indang trabaho sa pinag-aagawan na parte kan West Philippine Sea. Daipay pinagpapaluwas kan Palasyo kan Malacañang ang pagkakabistuan kan duwang Navy personnel asin an detalyes kan sa indang mga sinapong kukulog. Siring man, siniguro kan na gobyerno na padago sindang makakaresibi kan na sa indang suporta mantang nagpapaumay. Magigirumduman na inot nang ipinagpayag kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP na digdi pig para pukpok ni na baton na gibo sa kahoy
kan mga miyembros o an mga miyembros kan Philippine Navy na nagresulta kan pagkakaiguanin mga lugad kani. Bunga pa kan na bagay na yan padagos an paglaban kan Pilipinas sa karapatan kan soberenya kaniya sa nasambit ng kadagatan na nasa laugman kan exclusive economic zone kan Pilipinas. Inot ng pinagnigiran kan China Coast Guard CCG ada mga sahot na subuot digdi ipinagpayag kan mga tawan na subuot an Pilipinas an inot na naggamit kan mga sagwan bilang subuot mga armas para man pakulon an sa indang mga tawan kan China. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagpatanid gunya na an mga negosyante sa posibleng paglangkaw kan presyo kan mga barakalon matapos liwata na maglangkaw ang presyo kan lana. Ninuli kan naglalalang tensyon dumanda sa parte kan Middle East. Sigun pa man sa report, nagbunga ni na peligro sa pangkinaba na merkado ang liwata na paglala kan tensyon sa pagultanan kan Estados Unidos de America asin man kan nasyon kan Iran. Kabali na ang banta sa supply kan lana sa nasabing riyon. Ninuli kanin naglangkaw ang gastos kan pag-uutang kan nagkapirang mga nasyones sa parte kan Europa mantang pinaglalauman kan mga traders ang posibleng mas mahigpit na lakdang nagigibon kan European Central Bank laban sa inflation. Nagbagsak man ang nagkapirang mga stock duman sa parte mismo kan Europa matapos da imaabot ang chip maker na sinasabing ST Microelectronics ang pinaglalauman na kita kani pinag-aadalan man ka na mga mamumuhunan o kapitalista ang plano ka na Alphabet ang parent company kan Google asin na digdi nadagdagan pa ang puhunan kani para man sa artificial intelligence AI mantang nagdadanay nagpapadagos na positibo ang nagkapirang mga merkado sa Asia sa padagos na pagtalubo kan industriya kan AI. Naglangkaw ang nagkapira nga mga kumpanya kan teknolohiya kuminusog kabali ang nagigibo kan semiconductor asin computer chips. Nagdadanay na maluya ang riribayan kan kwarta kan Japanese yen laban sa dolyar mantang nagkukusugman ang euro kontra dolyar maski pa naglangkaw ang presyo kan produktong petrolyo o lana. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, liwata na nagkaigwana naman intensyon duman sa parte kan West Philippine Sea matapos buhagan o pauranan ni kan Chinese Coast Guard CCG ang sarong barko kan Pilipinas na matud kuta na nin pagkakanda gasolina asidibapang supply para mada sa mga parasirang mga Pilipino duman sa nasambit ng lugar. Na pag-araman na ang barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR nasa distansya nga 100 nautical miles gikan sa Zambales kan ini sundan kana sarong barko kan Chinese Coast Guard. Inagad kan BRP dato dumangsil sa Chinese vessel na magrayo asin na padanayo na anligtas na distansya. Kaigwaman ni pagsunod ang CCG na naglaog subuot ang mga barko kan Pilipinas sa pinagaapod kaning Huangyan Island asin na pinagaapod na Chinese sa Baho di Masinloc. Kan yaon sa sinasabing 13 nautical miles ada mga barko kan Pilipinas gikan duman sa Baho di Masinloc digdisinda naggamit kan pinagapod na water canyon na daiman direkta nga itinutok sa barko kan Pilipinas. Sigun sa Philippine Coast Guard
umabot sa haros 2 minuto ang pagpapaputok nin tubig kan Chinese Coast Guard. Sa tao kan insidente, natapos kan BIPAR asin man kan Philippine Coast Guard ansin ng misyon na magatod nin tabang sa mga Pilipino sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinagahagad ngunyan kan Department of Migrant Workers sa opisina kan Ombudsman na liwat na bosision ang desisyon kanika sumpay kan grab complaints laban man ki OWA Administrator Arnel Ignacio o dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ini matapos nakasuhan kan Ombudsman si Ignacio kan pinagapod na usurpation of official function o naggibunin bagay na mayo man need kasuguan o approval kasumpay kan saro subuot na maanumaliyang pagbakal nin pagsasadiri na nagkakantidad na 1.4 bilyones pesos. Sering man, ibinasura kan Ombudsman ang mga kasong plunder laban man kay Ignacio ninuli kada subuot dai magsumiti ang DMW nin motion for reconsideration kan sa 17 kan bulan kan Hulyo. Sigun sa DMW, may pananagutan si Ignacio, mga nagkapirang mga opisyal kan OWA asin mga pribadong nagpabakal kan mga pagsasadiri ninuli tadigdi idinagos ang bintahan nin mayong approval kan OWA board asin man kan trustees. Anasambit ng property kuta na gigibon temporaryong istara na o halfway house para man sa mga overseas Filipino workers OFWs na mapuli ninuli man ka na emergency. Ipinagpahig kan DMW na masa halangkaw ni naros 198 million pesos ang presyo kan pinagbakal na pagsasadiri kumparaman sa appraisal kan Land Bank of the Philippines na nagbubunga subuot nin direktang distroso sa parte mismo kan gobyerno. Sabi pa man kan DMW, nagkaigwa subuot nin marikas na proseso sa pagbabayad asin na nawara ang 51 condominium units na binayaran kan gobyerno. Sinabi kan DMW Secretary Hans Leo Kakdak na pinagkakarkulong maabot sa 97 milyones pesos na pundo kanda banwaan o kan gobyerno anda pwedeng nasayang ninuli kan nasambit ng transaksyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, inalerto ngunyan kan National Electrification Administration na NEA ang nagabos na mga electric cooperatives sa EC sa Northern Luzon sa posibleng epekto kan bagyong Quiapo. Sinugo kan National Electrification Administration, Disaster Risk Reduction and Management Department ang mga ECC na magpasudod kan pinagaapod na contingency measures para man maiwasan ang grabe na impact kan bagyo sa power services. Pina-activate kan nasambit ng ahensya ana mga emergency response team para man magsagibo kan magkakarigong action plan antispaman kan grabe na distroso kan nasambit ng bagyo. Pinasiguro man kan sinambit ng ahensya sa mga easy na mga bastante na mga materialis o buffer stock na magagamit para man sa posibleng pagsasagibo kan pinagapod na power restoration sa mga power consumers na pwedeng maapektaran kan nasambit ng bagyo. Basado sa pagkakaiguanin record kan State Weather Bureau, posible lalo pang magkusog ang bagyong Quiapo mantang ini paparani sa kadagaan kan Pilipinas. Sa presente nagkaparang mga lugar naman nasa irarom kan tropical cyclone wind signal number 1 arog kan coastal municipalities kan Northern Luzon.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Mayo ni na laog sa klase ang nagkapara nga mga eskwelahan sa Pilipinas, suspendido ni nuliman kad bagyong Quiapo. Nagkaperang mga lokal na gobyerno sa Pilipinas ang nag-anunsyo kan suspension of classes ngunya na aldaw kan na Biyernes, Hulyo 24, 2026. Iyan kasunod naman kan padagos na pagbagunas kan oran banta kan maraot na panahon bunga kan bagyong Quiapo asin pinakusog na habagat. Sakop ang suspension sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa mga minasunod na lugar: General Trias City, Cavite, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, Cebu, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, Pagudpod, Ilocos Norte, Silay City, Negros Occidental, Isabela, Negros Occidental, Libmanan, Camarines Sur, Gabus na pampubliko asin pribado kasumpay kan taunan na kapiestan man kan sa indang banwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, binabantayan kan Department of Social Welfare and Development ang sitwasyon kan na komunidad na apektado sa distroso kan na bagyong Quiapo, lalo na duman sa Northern Luzon. Inot ng pinagbandera kan DSWD Disaster Response Command Center DRCC ang blue alert status kasunod naman kan na paglaog kan bagyong Quiapo. Nangangaulugan ini nin 24/7 nababantayan kan sinambit ng ahinsya kan gobyerno ang mga sitwasyon sa lugar. Pinaglalauman na panginot na maapektaran kan pagtama kan bagyo asin na koordinasyon sa national agencies, local government unit asin PELDA offices sa irarom kana sambit ng alerto sinisiguro ana amay asin na marhay na pagpaabot nin tabang sa mga lugar na apektado kan raot nin panahon. Kasabay kan bagay na ni nasa heightened alert ang gabus na mga DSWD field offices para sa tulos na mobilization kan quick response team QRTs asin activated naman ang camp coordination and camp management CCM operation. Antes kan paglaog kan bagyo, ipinagpreparar na ang food and non-food items asin ang dating naka-preposition sa mga estratehikong mga lugar. Pinagsiguro kan sinambit na nga insya kan gobyerno sa mga regional offices kani ang mahigpit na pagpapasunod kan mga lakdang para man sa proteksyon kan mga internally displaced person IDPs, lalo na kung may kinakaigpuan na iiribakwar na mga residentes. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya nga mga barata sa lado nasyonal, binawian na nin buhay ang veteranong abogado na si Jose Sison sa edad na 88 anyos sa inanunsyo kan sa iya nga aki na si dating Quezon City Vice Mayor o si Jopet Sison kan nagtalikod na aldaw kan Webes. Sa pahayag sa sarong Facebook, ipinagpahayag ni Jopet Sison na nagadan na ana sa iyang ama kanda Pizza 23 kanda bulan kan Hulyo 2026 amay ninda pagkaaga. Daina ninda isinapubliko ang kausa kan pagkagadan kan sa indang magurang. Mapuo na ang burol ngunya na aldaw kan Biyernes nin paghapon sa
Ascension Chapel kan Immaculate Conception Cathedral duman sa syudad kan Quezon sa Cubao. Nakatalaan man na ilubong si Sison sa aldaw kan Martes sa Hulyo 28 duman sa Heaven's Gate 1 Memorial Park sa Antipolo City. Pinaglalauman pa na ia-anunsyo kanda pamilya ang eksaktong oras kan lubong. Ipinangaki Abril 7, 1938 si Usisi Sison asin pinagbisto saro sa mga iginagalang na abogado sa Pilipinas. Sa laog ka nagkapirang dekada nin pag serbisyo sa paagiman kan pagiging abogasiya, nagwalat siya nin mga importanteng mga ambag sa legal na propesyon asin nagserbi na ehemplo sa kadakol na kaparihong abogado na mag-adal nin lay. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa Ladwa Nasional, tulong grupo ana nagtawan ninda mga kaparihong permita para man magsagibo kan kelos protesta asin rally sa ikalimang State of the Nation Address. Osuna kana presidente na si President Bongbong Marcos Jr. Ang mga ini ana pare-parehong pinagatugutan na makapagsagibo kan rally sa aldaw kan Lunes, July 27, 2026. Panginginutan ini kan progresibong grupo kan bayan na may rallying permit alas 7 nin pagkaaga sa gunang alas 5 nin pagkahapon. Pwedeng magsagibo nin rally ana sambit ng grupo sa atubangan kan St. Peter Parish Church sa Commonwealth Avenue. An ikadua, iyo ang grupo kan Bitter Brighter na may rally permit pon alas 9 nin pagkaaga sa gudnang alas 7 nin pagkabanggi. Pwede man magsagibo kan kilos protesta anasambit ng grupo poon na duman sa parte kan Commonwealth Avenue sa atubangan kan Commission on Audit Office sa gudnang Sandigan Bayan premises. Panghuri, iyo ang grupo kan San Lakas sa mga pwedeng magsagibo kan rally duman sa Commonwealth Avenue asin na pwedeng magsagibo kan kilos protesta alauna nin pagkapon sagkod ng pagkaaga. Sa ngunyan, mayo pang ibang grupo na nagtatawan ninda rally permit para sa nasambit ng aldaw. Alagad day naman inalikan Philippine National Police o PNP ang posibilidad na may iba pang magsasagibo kanda kilos protesta sa mga public rally areas o Freedom Park sa National Capital Region sa mismong aldaw kan suna kan presidente. Ang mga detalye sa parte kanda barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin na barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang ngunyada sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata pa kitang ngunyada sa lado lokal. Sa tuyang mga barata sa lado lokal nagdayo ang gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa panginginot kan Provincial Health Office sa Camarines del Sur na pinagasugumahan ni Gobernador Elry Villafuerte katabang ang PhilHealth yakap sa barangay kan Salvacion duman sa Banuan kan Batok Camarines del Sur natawan yung pagkakataon ng mga residentes na makaabil kan manlain-lain ng mga serbisyo kabalinaan na makapagparehistro sa programa kan yakap kan gobyerno. Gikan sa parte kan mga kaakian sa gudnang sa mga guranga gabus nakapagpakonsulta na tawanin libreng bulong vitamina sa tabang man kan Hospital on Wheels nakapagabil kan mga residentes kan CBC asin man chest x-ray ianda hatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa mga programa sa health program na itinutulod kan pamilya Villafuerte sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, formal na pinaglansar kanda Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Bicol ang malinis masaganang katubigan MMK 2.0 sarong programa na obhatong bistuon ang komunidad na matibay na sa pagataman kanda yaman sa parte mismo kanda siraan ipinagapayag kan na programa sa mga representantes kan manlaylay ng mga local government unit sa laog kan na probinsya kan Camarines del Sur kasabay kan isanagibong fisheries extension workers FEWs meeting and orientation sa opisina regional kan Department of Agriculture sa San Agustin Pili, Camarines del Sur sa aktibidad tinawan doon ni Junalyn Barciliano ang Chief kan Fisheries Management and Regulatory Enforcement Division PMRID kanda BFAR Bicol ang mga sinasabing pagtaunin na doon sa pagpartisipar proseso kan nominasyon mga kinakaipuan ng mga dokumentos asin ana mga itinatao ang mga regalo na kapalaman para sa magiging kampiyon sa riyon sa pambansang grado sa irarom kan MMK 2.0. Ana MMK 2.0 ang sarong pinagpahiwas na National Recognition Program kan BFAR na may katuyuhan na tawanin onra ang mga coastal asin inland communities na nagpapailing kan tibay sa pag-ataman asin mga importanteng yaman kan tubig sakop kanasambit ng programa ang mga coastal asin marine areas sa arog kan municipal waters marine protected areas siringman ang mga sinasabing tubig sa looban arog kan mga tinasabing salug bali na dyan ang Danau Reservoir asin man na wetlands bubusisyon kana mga partisipante basado sa duwang kategorya coastal asin inland categories gamit ang apat na mga panginot na reglamento Sustainable Fisheries Management, Science-Based Ecosystem Conservation, Effective Coastal Inland Fisheries Governance, Clean Coastal Inland Waters, asin pinag-iing kami narman kan BFAR Bicol ang mga local government unit LGU na mas pang pakusugon an sa indang mga lokal na mga ordinansa asin proyekto sa pag-aataman kan kalikasan urog na sa sektor kan fishery o mga parasira. Sa iba pang detalyes kan mga barata na sa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamen. Nabisto na kan sa iyang pamilyan babaeng naku ang gadad sa sarong paruyan sa Zone 6 Barangay Santa Teresita sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur kan nakaaging aldaw. Binisto ang babae kan sa iyang tugang na si Gine, residente kan San Antonio ug Bunabuak, Camarines Sur. Ang biktima iyo si Siena May nasa 20 anyos.
Sigun sa pamilya, mayo sumbot nahing na pagkukulog, panlulupig sa lawas kan biktima. Sinabi kan mga ini na nakakamati ng depression as in dati lang nakunpay sa mental health facilities. Sigun sa pamilya, kuri nindang nahiling na buhay bandang alas 3 hapon kan aldaw ng Miyerkules matapos na maghali sa endang harong. Padagos pa man na sa gibuling investigasyon ang mga autoridad. Para sa BBS News, Poet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang BPAT's Capability Enhancement Training duman sa party kan balatan da PNP parago sa manlain-lain ng mga barangay para pakusugon ang kakayanan kan mga ini. Pinagapunan niyan kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules pandang alas 7:30 nin pagkaaga nagsagibo ang Balatan Municipal Police Station sa liderato ni Police Captain Rolando Regaspi Jr. bilang iyo ang acting chief kaanda nasambit ng banwaan. Ianda para man sa BPAT Capability Enhancement Training sa barangay kan Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur. Pinagpartisiparan nini kan mga miyembros kan Barangay Peacekeeping Action Team BPAT, mga opisyalis kan barangay sinibapang force multipliers bilang parte kan padagos na pagpapakusog kan relasyon kan pulis asin kan komunidad sa pagdanay kan katuninungan asin na marhay na seguridad. Obhato kan training na mas pang paiwason ang kaaraman asin kakayahan kan BPAT sa pagpapasulod kan sa indang mga trabaho bilang katabang kan PNP sa crime prevention. Nagdadanay anda seguridad asin mana anda pag-responde sa mga insidente sa laog kan barangay. Pigtukarman sa nasambit ng programa ang tamang paagi kan pagpapatrolya, tamang pag-report kan mga insidente, pag-responde sa karapata o sa pagkakaigwaman, kanda paggalang asin sa karapatan kanda mga namamanwaan, conflict management, situation awareness, asin an importanteng papel kanda BPAT sa pagpapasulod kan mga batas asin na ordinansa sa laog kan sa indang lugar. Tinawanduon kan tagapagtarama ana importansya asin koordinasyon sa kusog kan BPAT, barangay official asin man Balatan MPS tangani man magdanay an padagos na ligtas matuninong trangkilo asin marhay na seguridad asin pinag-ingkaminar ang gabus na partisipanti na pwedeng mapagmatsyag, disiplinado asin aktibong makisumaro sa mga programa kan PNP laban sa kriminalidad, illegal na droga asin iba pang banta sa lado kan seguridad. Nagtapos ang aktibidad nin matrayumpo sa paagiman kan bukas na pagkakaigwa nin question and answer asin pag-reribayan ni mga suwestyon para mada sa pagpapakaray kan serbisyo kan BPAT sa saindang nasasakupan na barangay. Anasambit ng programa parte kan padagos na advokasya ngunyad kan liderato kan Philippine National Police na mas pang maging makusog ang partisipasyon kan komunidad asin pagdanay kan tranquilidad, kabalinaan seguridad, kaligtasan kan entirong namamanwaan kan banwaan kan balatan. Sa iba pang detalles kan mga bareta, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Mas pinahiyawagpakan provincial government kan Camarines Sur ang mga programa para sa mga jóvenes sa pagbubukas kan kainot-inuting Lagunoy Governor's Cup asin man pagbukas kan Third Aguila Cup na mawat in kami na ron ang mas dakol ng mga jóvenes na magpartisipar sa sports. Nagpuon ang kainot-inuting Lagunoy Governor's Cup sa Lagunoy Central School sa Barangay San Isidro Norte, kung saan nagpartisipar ana sa 38 barangay teams. Mientras tanto, binukasan man ang Third Aguila Cup sa Fuerte Camsur Sports Complex na pigpartisiparan kan mga team gikan sa Manila na banwaan digdi sa probinsya sa tulong dibisyon.
sigon kay Gobernador Elry Villafuerte, mawat kan programa na mairayo sa bisyo, asin molde, asin matawan ng disiplina, teamwork, asin man sportsmanship, kan mga jóvenes sa paagi man inikan kompetisyon. Parte kan sinabit ng torneo, iyan padagos sa pagtulod kan gobyerno probinsyal, kan mga programang nakasentro sa youth development, asin man pagpakusog kan partisipasyon kan mga jóvenes sa sports, asin man o sa Manila inaruna, digdi sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Dagdag na bareta sa radio lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, pinagpapaingat ang mga motorista pedestrian na asin man nagja-jogging sa pag-agi sa Tara Bridge diyan sa Banwan kan Sipukot, Camarines Sur. Matapos maraot ang sarong porsyon kan tulay, ninuli man kan aksidenteng nangyari kan nagtalikod na aldaw sa tulay mismo kan na Tara sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Pigtaawanin abiso ang publiko na iwasan na magraniya sa naraot na parte asin mag-agi lang sa ligtas na parte kan na tulay kan na Tara sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Nakipag-koordinar na ang MDRRMO Sipukot sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa pagpapakaray kan naraot na parte kan tulay bunga kan aksidente kan nakalis na aldaw. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pangunyada sa ladwa lokal. Si Gobernadora Elry Villafuerte anda padago sa paglibot-libot sa manlain-lain ng mga lugar. Tangani man na itao asin ipaabot ang tabang ana mga tabang kanda sa iyang administrasyon. Nuli kanda bagay na niya nagpapadagos-dagos anda pag abot ni na mga medical mission asin mada tabang sa laduman kanda mga estudyante pati naman lado kanda scholarship mga residentes kanda probinsya kan Camarines Sur. Ikan bilang parte kan pagpapailing kanda kulang suporta kan gobernador kanda probinsya kan Camarines Sur sa mga jóvenes para sa mga masunod na mga futuro kani. Gusto kan administrasyon ni Gobernadora Elry Villafuerte katabang si Congressman Mix Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte amatawan ni suporta ang mga jóvenes na makatapos kan sa indang pagklase sa paagi kan mga scholarship program na itinataukan na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Lain pa dyan ang pagpapatindog kanda manlain-lain na mga classroom asin mada agaduhol ni o pagpapatindog ni community college sharing man pagtao ni mga kinakaipuan ng mga gamit kan mga estudyante asin na mga paratukdo araw kan laptop, cellphone asin na television na makakatabang sa parte kan pang-oral daw na pagklase kan mga estudyante asin mga paratukdo digdi sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa satuyang barata ngunyanda mga tugang barata na kita ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyanda mga tugang sa luwas kana nasyon partikular na sa parte mismo kana Estados Unidos de America asin manda kan nasyon kana Britain pinagapahayag mga tugang na inaprobaran kan British Prime Ministry o Prime Minister Andy Burham ang paggamit na kan Estados Unidos de America sa nagkaperang mga military base kan United Kingdom para manda sa pinag-aapod na defensive air strike laban sa Iran. Sabi sa report, ipinagpapadagos lang ninda ang patakaranda na pinagpunan kan dating pamayu asin kan dating Prime Minister na si Keir
Starmer. Sigun sa mga source, anti-spama na magtukaw si Burnham, nagkaigwa ni na pag-uurulay ang mga ralangkaw na mga opisyalis kan gobyerno na pagdesisyonan kaniya ang pwedeng gamito na kan mga eroplano kan US an Jigo Garcia sa Indian Ocean asin an Rafa Fairford sa Gloucestershire bilang parte kan sindang operasyon. Sinabi man kan source na ipinaaram kay Burnham ang naging desisyon asin nagtugot siyang ipagpadagos an patakarang ini mantang nagpapadagos ang panibagong operasyon ngunyan kan US. Nagabot ang desisyon ini habang nagpapadagos ang pagbubomba kan Estados Unidos sa manlain-lain na lugar sa Iran sa kaika-11 sunod-sunod na banggi. Sa tuya mga tugang ngunyada barata na kita ngunyada sa kinabana ni Karawata. Nagtutubod ang mga fans ni John Real Cuadro alas Casimero napsarong Pinoy afuera ki Nauya Inoki. Ana saro sa mga dakulang pangaran na gusto nindang makalaban ni Cuadro Alas asin ang dating 3 Division champion na si Junto Nakatni. Maski nga ni halangkaw asin halaba siya Nakatni daidaa maobra ang kusog kani ki Horsky ni Casimero. Kung maikasa ana sinasabing laban ni Nakatani versus Casimero, ini ang laban kan duwang 3 Division World Champion na pwedeng mangyari ngunyan na taon. Mga tugang iyanan ka, tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan, si Stephen Pabis, ako po si Junel Cuba, mabalus kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:07. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado lokal, modernisasyon asin kaligtasan kada dalan ni na batbata isinulong kan PNR asin man kan LGU duman sa Banuan kan Lupi Camarines Sur. Project completion kan purpose sa cover court dumanda sa parte mismo kanda Banwaan kanda Lupi Camarines Sur. Padagos anda pagpapailing kan malasakit asin na pagkakasararo kan na probinsya ni na Camarines Sur sa liderato ni Gobernadora Elre Villafuerte katabang ang lokal na gobyerno kan Banwaan kan pili sa pagimanda Mayor Marvic Bikbik Sulano. Sa kuya pa nga pambayukan mga barata sa lado lokal, Police Station 2 nagkaaga ni na emergency contact number sticker sa mga eskwelahan. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at dyan po pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Juana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indogobos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga parata sa lado lokal, Gobernador Elre Villapuerte suportado ang pagpapakusog kan National Academy. Governor Elre Villapuerte agapayag na dakula ang suporta na ipinagtataon niya sa pagpapakusog kan National Academy of Sports. Sinabi yan ni Gobernador Elre Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur bilang suporta sa veto ni President Ferdinand Marcos Jr. asin kan Education Secretary Sani Angara. Napakusugon pa ang National Academy of Sports sa NAS asin na magpatindog ni kadakol ng mga sports academies sa parte mismo kan nasyon. Kasunod kani sinagibo ang pag-inspeksyon ni President Marcos sa Secretary Angara sa pasilidad kan nasa Clark sa Kapas Tarlac. Ipinagapayag man ni Gobernador Elre Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur na ang pagpapakusog kan nasa ang pagtauning kadagdagan na sports academy sa manlain-lain na parte kan nasyon ang magtataw nin dakulang oportunidad sa mga aking atletang Pilipino asin mapaasenso ang sindang talento asin may pailing para man sa pangkinabanda na sports. Si Gobernador Elre Villapuerte ang saro sa mga utor kanda Republic Act No. 11470 o ang pinagapod na National Academy of Sports Act na pinagapirmahan bilang lay kan 2020 kan siya nagsiserbi pa bilang congressman kan 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur. Ta iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Formal na napresenta kan Liga kan mga barangay Iriga City chapter sa LGU Iriga ang kabilugang 7.2 milyon na kantilan kan cheque sa erarom kan bawat barangay makikinabang program ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naipresenta ni Barangay San Agustin Nestor Andales, Vice President kan Liga ng mga Barangay Iriga City Chapter, ang cheque kasabay kan flag raising ceremony kan nakaaging aldaw. Makakaresibam ng tigda 200,000 ang 30 sa isla barangay sa syudad. Sa mensahe ni Mayor Rex Oliva na babangaon sa luwang parte ang pundong naresibikan lambang barangay ang San 2,000 ang itatagama para sa financial assistance asin scholarship program para sa 5 college student asin ang San 2,000 ang para sa prioridad ng mga community development project na napili kan lambang barangay. Para sa BBS News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal nagkaigwanan nin pag-uurulay and MNWD saka ang pulis digdi sa laog kan siyudad Canaga kasumpay kan sunod-sunod na harabunan kan metro kan tubig na pagsasadiri kan MNWD. Sabi kan MNWD, saro sa mga napag-urulayan ng mga lakdang sa pagkakaigwanindanin na urulay, iyo ang mas maigpit na pagbabantay sa mga junk shop digdi sa laog kan naga na posibleng pagpabakalan kan mga hinabunan na mga kontador kan
MNWD. Siniguro man kan Naga City Police ang bilog na suporta sa pakikipagtabangan tanganing maaraman asin na digdi mapasimbag o mapanagot ang mga yaon sa likod kan sinambit ng panabon kan kontador kan tubig o beto sa nasambit ng koordinasyon kan duwang ahensya. Iyon na tangani man na matawanin solusyon ang padagos na paghabon asin na matawanin proteksyon ang pasilidad kan water district masiguro na maray ang serbisyo para man sa mga konsumidor. Nagpasalamat ngunyan ang MNWD sa Naga City Police Office sa padagos na pakikipagtabangan para man sa pagdanay kan seguridad sa mga pasilidad asin infrastruktura na pagsasadiri kan MNWD. Sa iba pang detalyes kan mga barata, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa Bicol Region bilang preparasyon sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa maabot na Lunes, Hulyo 27. Sigon kay Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director kan PNP Bicol, nasa 4,190 mga police personnel ang itataltag sa manaylain na lugar digdi sa riyon na harig maasigurar ang matuninong at salbadong zona kan Presidente. Minuli sa piglalauman na wala tuong aktibidad asin manhiro protesta ating pagirumdum ni Miranda ang mga pulis na padanayon ang maximum tolerance sa pagpamahala kan mga public assemblies asin man magsunod sa PNP operational procedures asin iba pang mga nagdadanay na lay. Apera siguridad sa zona, papakusugon man kan pulisya ang anti-criminality operations sa riyon sa paagi kan checkpoints, police patrols, intelligence monitoring, asin operasyon kontra sa mga wanted persons, illegal na droga, loose firearms, asin iba pang kriminalidad. Nangapunan man ang PRO5 sa publiko na makisumaro sa pagmantenir kan katuninungan, sunodon ang nagdadanay ng mga lay sa pagkondusir kan mga pampublikong pagtiripon asin tulos na i-report sa mga otoridad ang ano man na makadudang aktibidad. Dagdag na bareta sa lado lokal. Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, dinakop kan mga pulis ang sarong lalaking suspek sa isinagibong entrapment operation dyan sa Kanaman Camarines Sur ni nulikan subuot pagbalga sa Republic Act 10175 o ang pinagapod na Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa report kan Camarines Sur Police Provincial Office, isinagibo ang operasyon alas 11:25 na pagkabanggi kan pitsa 22 kan bulan kan Hulyo sa pinagsarong puwersa kan Camarines Sur Provincial Cyber Response Team asin kan Kanaman Municipal Police Station sa panginot na investigasyon nagluwas na kan Hunyo 11, 2026 ginamit subuot kan na biktimang pinagbistong si Flora ang cellphone kan na suspek na si Hans tanganing mag-login kan sa iyang Facebook account. Pagkatapos kan sarong simana na discovery kan na biktima na may ibang taong nagagamit kan sa iyang account ning mayo nin abiso o pagtugot. Sigun pa man sa reklamo, ginamit ang Facebook account kan na biktima tanganing digdi magpanggap na siya ana masubli nina 1,000 pesos sagkod na nga 1,500 sa iyang mga kapamilya asin man barkada magpus nina pangraraot pahayag asin na magpadaranin mga mensaheng nagbubunga nina iriwal asin nakakaapekto sa iyang reputasyon. Matapos ang formal na reklamo asin na pagkuakan magkakadigong pre-operation clearance ikinasakan mga autoridad ang entrapment operation na napuli sa pagkakadakop kan na suspek na kumpiskar sa operasyon kana entrapment money iyo ang sinasabing digdi
sarong Xiaomi Redmi 9A Android cellphone na pinagtutubran ginamit sa subot illegal na pag-access asin paggamit kan Facebook account kan biktima. Ipinaaram sa suspek ang rason kan sa iyang pagkakadakup asin kan sa iyang karapatan antis ini pinagdara sa Kanaman Municipal Police Station para manda sa dokumento. Maatubang ang suspek sa kasong pagbalga kan Section 4A 1 illegal access asin Section 4 paragraph B asin 3 computer related identity theft kan Cybercrime Prevention Act of 2012. Liwat na nagpagirumdum ang pulisya dai magamit nin mga phishing account o na gamit nin bako nindang account sa pangkikikil sina panraraot sa nagkapirang mga persona. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal na itindog na asin natapos na ang construction kan multipurpose cover court. Ang bagong pasilidad na ini ana preparado ng magserbi sa parte kan sentro kan mga pangyayari kana karawat asin importanteng pagtitiripon sa laog mismo kan komunidad kana banwaan kan Lupig Camarines Sur. Saro na naman na importanteng proyekto ang nangyari asin natapos para man malauman ang serbisyo asin pasilidad sa kada tagaduban sa banwaan kan Lupig Camarines Sur. Ang nasambit ng cover court ang parte kan programa asin ipinagpatindog kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Katakod kan pagkakatapos kan cover court o multipurpose cover court, pinasalamatan ni Busisi si Gobernador Villafuerte o Elry Villafuerte kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Lupig Camarines Sur asin man kan mga residentes ninhuli kan maray na proyekto na ipinatindog ni Gobernador Elry Villafuerte. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Padagos-dagos na nagpapailing nin malasakit asin pakikisumaro anda probinsya ni Camarines Sur sa liderato man ni Gobernador Elry Villafuerte yaon ang pagmamalasakit kani katabang manda ang lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili Camarines Sur na pinapamayuan ni Mayor Maribica Bikbik Solano sa pagdul nin tabang sa pamilyang naapiktaran kan kasulu. Sa paagi kan inisyatibo ni Mayor Maribica Bikbik Solano kan Pili sa mayong sawang support na itinatao ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur na iduhol ni Mayor Bikbik Solano asin ni Gobernador Elry Villafuerte ang panginot na mga materialis, ayuda, arog kan plywood, mga sim, asin kukulamber, siring mada, pako, bagas asin iba pang mga kagamitan na makakatabang sa liwat na pagbangon asin pagpapatindugkan sa indang mga harung. Ang pagtatarabangan na ini, kanda gobyerno provinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte asin kan lokal na gobyerno kan Pili sa paagi man ni Mayor Maribic Bikbik Solano ang patunay sa panahon ni na pagsubok perming preparado na magtagama ang gobyerno provinsyal kan Camarines Sur asin gobyerno lokal kan Pili na maibalik ang paglaom asin mapagian ana namamatian na pagmundo kan na pamilya sa banwaan kan Pili Camarines Sur. Padagos na pinagpapangadji ang tulos na pagbangon kan mga naapiktaran kan na kasulo asin sa pagtatarabangan paghiro asin pagmamalasakit kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur asin kan Pili an mayo ni na anuman na pagsubok na dai malalampasan. Sa
iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladwa lokal. Ang Police Station 2 nagtao o nagbugtakan pinagaapod na emergency contact number stickers sa mga eskwelahan para man sa mas marikas na pag-aaksyon sa panahon kan emerhensya bilang parte kan padagos na pagpapakusog kan kaligtasan asin seguridad sa mga eskwelahan. Nagsagibo ang mga tawan kan Police Station 2, nagbugtak kan mga pinagapod na emergency contact number stickers sa mga eskwelahan na sakop kan na sa indang istasyon. Obeto kan aktibidad masiguro ang mga estudyante para tukdo asin man personay kan eskwelahan asin iba pang mga stakeholders ang mas madaling access sa mga importante emerhensya contact number na pwedeng apudan sa oras kan mga pangyayari nin kalabidad, aksidente, krimen o iba pang klase din insidente na nangangaipo kan tulos na pagresponde kan mga miyembros kan autoridad. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladwa lokal, libreng one-stop medical services pinagdara kanda grupo kanda Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur sa kasuguan ni Gobernadora Elre Villafuerte duman sa parte kanda Banwaan kan Milaor. Mas dakul na mga residentes kan Milaor Camarines Sur na benepisyaran kan isinagibong one-stop medical mission kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa liderato ni Gobernadora Elre Villafuerte kung sa ina alok ang libreng medical consultation, laboratory services, maintenance medicine, salming asin iba pang serbisyong pangsalud. Afuera kad mga serbisyong medikal nagkaigwa kanda pinagaapod na pamper day sa paagiban kan libreng inaapod na pagtutusar asin manicure para man sa mga residentes. Sebguna sa mga benepisyaryo dakulang tabang ang mga libreng serbisyong ini ninulit na bawasan ang sindang gastuson sa daw na padagos na paglangkaw kan presyo kan panginot na barakalon. Katakod kayan, dakula ang pasasalamat ninda kay Gobernadora Elre Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur ninhuli kanda mga serbisyong pinagdadara sa inda, lalong-lalo na pagabot sa serbisyo sa salud. Sigun sa Provincial Health Office, obheto man kanda medical mission na mas pang maparani ang mga panginot na mga serbisyong pangsalud. Salado kan komunidad tanganing mas dakul na mga residentes matawan tulos nin konsultasyon, laboratory examination, asin kinakaipuan ninda bastanting bulong asin day na kinakaipuan pa na magbiyahe sa ararayong mga lugar pasiring digdi sa laog kada syudad Ganaga. Padagos na pinagrarani kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elre Villafuerte ang mga health caravan asin iba pang banwaan na komunidad para man sa mas maiwas na access kan na probinsya ng Camarines Sur sa libreng serbisyo medikal asin iba pang mga programa sa salud na libreng itinatao sa paagi kan administrasyon ni Gobernador Elre Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa ladwa lokal, mas ligtas na mga balyuan ka na train na rail crossing, parhay na pasilidad asin na malalauman na biyahe adalad anda nasambit na nga release anda nakatagamang pakinabangan para man sa mga commuter kan mga namamanwaan kan Lupik Camarines Sur. Obheto kanina siguradunan proteksyon kan mga namamanwaan na madaraan na mas kumbinyante asin na pundo na tipid na transportasyon sa parte mismo kan na banwaan kan Lupi. Tanganing mai-postro at mga benepisyo nga ini nagpasiring anda Philippine National Railways o nagpasyar ang PNR sa LGU Lupik Camarines Sur sa panginginot ni General Manager Giovanni Miranda para sa
para man sa sarong courtesy meeting kay Lupi Municipal Mayor Christopher Tupi Asento kaan nagtalikod na aldaw sa nasambit ng pag-uurulay kan duwang opisyal na ilatag kan PNR ang mga estratehikong mga proyekto na nakapokus sa modernisasyon kan release asin pagpapatibay kan mga mekanismo para man sa seguridad kaligtasan kan mga nasambit ng release. Ang lakdang na ini, bunga naman kan direktiba ni President Bongbong Marcos Jr. na iangata ang grado ka na publikong o pampublikong transportasyon sa intirong Pilipinas kabali na. Ang PNR digdi sa parte kan na Banwaan kan na Lupi, Camarines Sur asin Bicol Region sa paagi kan mas makusog na mga ulay asid ianda sa paagiman kan pagtatarabangan kan na lokal na gobyerno kan Lupi sering man kan PNR sa pagbilog kan sarong modernong sistema kan release na ligtas malalauman asin tunay na magtatao ng serbisyo sa lado kan transportasyon sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur asin man sa interong Pilipino. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal nganing magserving patanid asin adal sa mga fast food chain asin restaurant sa laog kan siyudad Canaga. Digdi tatanggalan na nin permiso nga makapagpadalagan kan negosyo ang sarong kakanan sa barangay kan San Francisco ninuli man kan improper wastewater disposal. Ini ana may pagkaaram sa enforcement kan City Ordinance number 2014-076 o ang pinagapod na Wastewater Management Ordinance na nagtatao nin obligasyon na sa nasambit ng negosyo na magdanay na malinig ang sa indang mga grease traps tanganing maiwasan ang sibo sa laog mismo kan drainage system sa laog kan syudad na pwedeng maging kausa kan pagbaha sigun pa man sa Acting City Environment and Natural Resources Officer Marvin Sagun. Sabi ni Sagun na discover kan DPWH 3rd District Engineering Office ang sibo sa drainage arani sa sarong fast food chain sa barangay mantang nasa tahaw kan na paglinig sa bulusan kan tubig. Sinasabi na sagpud 5 sako kan na sibo o oil and grease ana nahakot kan nasambit na ngayon siya gikan sa waterway. Sa on-site inspection na pinagibo kan City Environment and Natural Resources Office Enro sa lugar napagarmanda na napabayaan kan mismong management kan fast food chain an sa indang grease trap dailan kan mahibog na sibo sa parte kan final outlet kan kakanan. Ninuli kaniya pinaglalapigutan kan nasambit ng opisina na managot ang establishmento ninuli man kan pagbalga sa sinambit ng ordinansa kan nakalis na taon pinatawan man ang paot pinagpaapod ban kan lokal na gobyerno ang gabos na mga namamahala kan mga kakanan sa laog kan syudad tanganing digdi wanin patanid kan magiging maigpit ang LGU ngunya na taon sa pagpapasunod kan mga reglamentos may pagkaaram sa waterways disposal. Ang atugang iyan angkat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuy mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department yaon dyan si Stephen Pabis, mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalus po kan sa indong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?
Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.